Hello. This is your Miss Universe 81 is my vlog and welcome to this video. To this video po ay busy ang lahat. So andyan po si Ma'am si GC Brenda, andito din po si Amanda at Brit Me to Life dahil naglilinis po kami ng farm para sa kapistahan. So yan po, transfer nila ang isang furniture po na hindi ko alam kung table ba yun or chair ba yun or kurano. Sama na, basta it's a furniture from taas na nilagay na namin sa waiting area para naman pwede maupuan at pwede ding may mga tabong si maaga ginawa ka si Ma'am si G kasi meron siyang arthritis kaya ano siya ni Brenda, so parang as a friend lang talaga. So transfer na nila ang furniture guys galing sa taas para namin maging maluwag or malawak yung taas natin. So andyan si Amanda guys, so she's having her floor wax din, floor wax po siya ng sahig. So ayan po, nirearrange siya ni J Ford ang ating mga tanim. So this is what we call rearrangement. Sa pa ba yung other term na relocating? Ay, gano'n. So nag-arrange po dito ng mga bagay-bagay dito sa taas para din naman maging may ibang itsura, maliwalas at maluwag na siya tignan ba. So before that, yung mga furniture po natin ay nag-alikabok na siya kasi noon pa ito binili, di ba, alam nyo naman. So napa-varnish dyan yung iba, and dito naman sa ibang side, dito naman sa side po natin dito ay ina-arrange na din or nagre-rearrange na din kami ng mga ng mga furniture. So yung iba transfer namin sa ibang side, yung iba naman din sa side, at yung mga tanim naman natin na mga mamahalin dyan na lang siya I'm sorry, sa mga internal or basta mga tanim dito para sa loob ng bahay ay tina-transfer din. Yung mataas, galing yan dyan malapit sa pagkainan. So, transfer siya doon sa kanyang noong pwesto. Dito naman ang mga halaman ng mga gabi-gabi, ng mga hindi ko na alam kung anong mga pangalan ng mga halaman. Dito may mga cactus pa dyan. So, maganda na po yung tignan. Then, ni-rearrange na po. At dito naman din po ay nagluto si J Ford. And by the way, nag-harvest siya ng kangkong, ng okra doon sa farm at ng mga andawal, talbos ng kamote. Then, marami na doon. So, ako naman nakakota sa pagluto, prepare ng ating lunch kasi lunchtime kami naglinis. Sila naman yung mga manpower sa linis. So, lutuin ko yung pansit ni Maring Mar. Ginawa ko, the pansit na masarap. At meron din tayong adobong atay ng manok. So alam niyo naman dito kasi na-vlog ko naman, so nakikita niyo naman. So ito namang video is from Brenda. Hiniram ko lang kasi nandito yung mga kaganapan talaga nung time na nagluto ako. So yan naman si J Ford ay napiprepare pa rin. So di ba, andyan na mga maliliwalas na siya. So may mga what do you call sa bulingon, mga damit na dapat labhan. So by the way, talking about rearrangement, ayan no. So try nila yung table na instead of yung slant. So try namin tong parallel. So kung okay ba. So hindi naman okay, kaya balik sa pwesto na lang kasi pag ganun parang ang pangit tignan kasi parang pataas siya lahat and then para siyang huot ba, it's narrow tignan. So kaya dapat maluwag siya o ganun. At kailangan din ganyan din yung yung pwesto dahil para magkaroon ng barricade between the sala and the kitchen. So alam niyo naman yung kitchen natin doon, di ba? So balik na naman sa dati niyang pwesto. Ginawa ko. At walang kupas-kupas na bunot ng sahig kasi natapos na ni Amanda na ng floor wax. So alam niyo naman sa dati kong video, kapitan na floor wax sa Amanda. Kung ngayon, siya naman yung floor wax at nakakota pagbunot kasi tayo yung prepare ng food at sila Ma'am Shi naman ang sa arrangement. Nandiyan din si Bruno tumulong kay Amanda sa pagbunot din. Alam niyo naman, yan na lang din ang para maging sinaw. What's sinaw ba? Basta maganda tignan ang ating sahig. Sahig. Salungot ako ingon. And then hindi pa sila tapos sa pagbunot, so kailangan siyang malareals tingnan kasi dito kasi ito yung focus namin sa paglinis kasi dito sa rearrangement kasi dito natin i-cater lahat ng mga bisita ng VIP. So gayong fiesta daw, meron tayong mga bisitang mga vloggers, Cagayan, sila ng Adorasyon at ibang pang mga vloggers sa friend nila or close ni Brenda. So dito naman din yung mga LGU or mga sino bang mga bisita na from municipal level kasi mga friends ni Brenda, and it's yearly na pumupunta sila mayor and ganito ganyan. So kailangan ka nang lilinisin dito dahil dito tayo maghahanda dahil doon sa mansion maghahanda sila mamasita, sila din naglinis, nakakota paglinis doon at pag-prepare. Dito naman kami nakakota paglinis sa pag-prepare and kami ang makakota din sa hindi siya kota, I'm sorry, toka din. Ay, napali.
kami din nakatoka sa pagluto. I'm sorry. Thank you so much for the correction, guys. It's not kota, it's toka. Kami dito Tagalog ay. So ayan na nga yung pamahalin nating internal plants, no. Doon na siya ilagay kasi pinalagay namin doon sa electric pan na may site, hindi naman siya maganda tingnan. So instead maganda yung table or mini table na furniture ganyan. So dalawa ding chair. So maganda siya tingnan, guys, na para tayong nasa cafe, di ba? Para coffee shop na mga ganyan. And ayan na, na-transfer na nga nila yan ang kanila. Kasi yan po ang parang nakasikip ba sa taas kaya tinransfer siya. So ngayon naman dito din sa side na to ay meron tayong mga furniture na mga chairs and kasi ito na pa ang final arrangements, guys. So kikita niyo naman malawag at maaliwalas sa siyang tingnan dahil wala na yung furniture na malaki na nakapagsikip sa ating taas. Di ba? So tapos na dito sa taas, doon naman tayo sa baba. Tingnan natin sa baba. I know, I'm sorry. Kami na dito itong video. So, yan, maaliwalas na talaga tignan at maganda na siya. So, we are very, ready to accommodate VIPs dito sa taas. So, doon naman, dito naman sa kabila na to, so, pinabusukan na, so, inalis yung mga bougainvillea at lahat ng mga plants ito. Kaya, maliwalas na tignan dito sa baba ng ating mga taniman. At yan ang mga talisay. Ang ganda na tignan ng talisay. Dalawang talisay. Kasi malalaki na. Kasi yung talisay talaga at yung African talisay, yun talaga magbibigay ng mga fast growing trees yan at magbibigay ng shade sa ating farm. Especially sa ating mga bisita na pupunta dito pag daytime dahil mainit talaga dito pag may araw, guys. So kailangan talaga ng mga canopies ba? So mga trees na mga canopies dito. At ayan na, maaliwalas sa shot. Maganda na tingnan sahig kasi na-furwakan na po at nabunutan na. Basta nabunot na pa. Sa amin is lampaso kasi sa lampaso sa Tagalog is mop, di ba? Sa amin dito pag bunot lampaso ang tawag. So lampaso. At ayan, ang ganda ko talaga as a chef doon talaga. Ay, ginawa ko. Ako talagang pinakamagandang member. Isa sa pinakamagandang mukha sa SC. Ginawa. At ayan, natingnan nyo naman ang pansit ko, napakasarap po niyan at lutong-luto na po para sa snack ng ating mga bisita at ng ating mga workers. And of course, this is also lunch na rin, no, para sa atin. Andiyan na may mga bisita tayong nakatikim ng ating pansit. They're all the way from Manila. Thank you so much mga madam pagpunta and they are here, no, to visit Hinaguan Farm. Thank you so much po for dropping by ating mga bisita. And of course dito naman, after natin sa taas, guys, dito naman tayo sa baba. So dito naman sa baba, guys, ay nagtutulungan ang ating mga members of the Hinaguan staff. So ayan, na ni Brenda, washing na yan yung mga furniture kasi iwawash mo na siya kasi yung sabi natin kanina na matagal na dito ang mga furniture naka-display dito sa ating farm, sa ating area. So maalikabok na po siya. So kailangan siyang i-washing para po mawala na yung mga alikabok. So binabrush na rin itong mga tables na plastic. Yan, marami tayong plastic na table dito dahil maraming mga plastic na charot lang. So mga plastic tables dito, mga 4 talaga. So yun, pinabrush yung beda para naman maging malinis at tingnan siya at mawala yung mga alikabok. O diba, tingnan nyo mo doon, napakadumi talaga. And yun, mga furniture nating mga chairs, no, mga tawag dito, mga va-varnishan po natin yan para bumalik yung dating ganda ng mga furniture. Alam niyo naman, di ba, especially sa mga mesa, sa mga ikuranan o mga bangko or itong mga chairs, kapag na-varnish talaga to, babalik sila sa dating ganda. Di ba? Ang ganda-ganda. I mean, you know, native kahoy ang ginamit. So, pag na-varnish talaga, babalik yun sa dati niyang ganda as native na mga kahoy. We're so very excited for our fiesta, guys. Kaya nagtutulungan at babayanin kami para naman sa paglinis dito sa farm. At ayan na ang ating mga cottages. So, kailangan, nakita ni Brendan maraming cobwebs. So, kailangan siyang alikabok na rin itong mga solar lights natin. Kaya, kailangan siyang pawashingan. So, ayan na. Tulong-tulungan ang mga aklas. At dito naman sa waiting shed, guys. Ito na mga furniture naman dito. Kasi tapos na yung sa side end, yung parang basket ng mga pangko ba. Dito naman tayo sa kawayan. So, bina-varnish talaga. Kasi, aside from babalik yung dating beauty niya, is mawawala yung mga insektong tira na doon. Ano ba yung mga nalimot ko si mga pangalan na basta mga insekto na na tumitira doon. So ayan na, malinis na po lahat kasi na-washingan at na-brushan na. Ayan, and of course after pag-washing ng mga furniture natin ay va-varnishan natin. Ay ililiha muna tsaka natin va-varnishan para po
maganda tingnan ang result ng ating. Ayun, winawanshingan na natin mga cottages kasi marami ng mga alikabok at mga cobwebs dyan at marami ng mga bahay-bahay ng mga insekto ba. So kailangan talaga. Kasi kasi itong farm natin is very welcoming not only sa mga tao but also sa lahat ng mga animals na gustong punta dito or magstay dito, especially sa mga insekto, di ba? At they love to stay sa mga kahoy-kahoy. Kaya kailangan din natin linisin lahat. So dito naman sa ating talisay tree ay mayroon tayong furniture dito na hindi ko alam kung ano ba ito, mga kalesa ba whatever. So vina-varnish talaga lahat. At dito sa mga simento nating mga lamesa at tables and chairs ay binarasyan na dito. Dito din sa ating duyan-duyan, this is what we call duyan-duyan guys, na furniture. So vinarnish na rin para okay na lahat. And of course, sa mga bakla ay nakatoka din sa paglaba dahil maraming labahin buhat ng sunod-sunod ang fiesta, sunod-sunod ang lakad ng mga bakla. So that's it guys. So actually, ang kapistahan namin ay this coming December 15 and that's it for the lunchtime and so on. Thank you so much guys for watching and this is Miss Marimar Vlog. See you next time!